Hello mga boss! Welcome po uli sa ating channel. Isa na namang magandang topic ang i-discuss natin sa Bluebeam Review. Ito pong program na pang-estimate. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Lagyan ko lang ng fill muna para lagyan natin ng fill dito. Tapos para makita yung text sa loob, i-highlight lang natin. Ito yan, Ngayon, para every time na ganito ang setup, pwede nyong i-save ito sa tool chest, So right click. Ito yan, add to tool chest. Pwede sa tool chest nyo, sa My Tools, Architect Review, tapos Contractor Review, So usually sa My Tools naman ito, Ayun. So ngayon nakasave na, pero wag niyong kakalimutan, ito yung My Tools, nasa pinakababa, ang bagsak niya. Wag niyong kakalimutan na ilagay sa properties mode, Kailangan ipa-properties mode nyo yan. Ayun, So, every time na gagawa kayo ng volume computation, at saka gusto nyo ganito yung setup, ito na lalabas kasi nakasave na sa tool chest, So, gamitin natin, subukan natin, Halimbawa dito, ito na siya, Kasi babalik sa default yan pagka hindi nyo sinet, click lang natin, i-move lang natin ito. Ayan, Ngayon halimbawa, ayaw nyo makita yung area, Gusto nyo lang makita yung volume, madali namang gawin. Kaya lang pag inalis nyo yung area, kailangan i-save nyo uli sa tool chest, So, ganito. Click nyo lang itong i-modify natin. Punta tayo uli dito sa measurement, Ngayon, i-off nyo lang dito yung area. Ito yan, So, volume lang ang lalabas, Kung gusto nyo ilagay yung depth, check nyo lang. Ito yung depth, 0.15, Yung volume, ito yon. Tapos yung perimeter naman, kung gusto nyo makita yung perimeter, lagay nyo lang dito sa length. Ito yan, Ayaw nyo makita yung area. Ito siya, Ngayon halimbawa, may binago kayo, abay kailangan i-save nyo uli sa tool chest ito, Kung hindi, yung dating sinave natin, yun yung lalabas, So right click lang uli kayo, tapos add to tool chest, O ilagay ko uli sa My Tools. Itong My Tools default naman ito mga boss, Itong Pred Tiles tools na ito, ginawa ko lang ito. Later on, i-discuss din natin kung paano gumawa, ng tool chest. Ngayon, My Tool Chest default yan, meron yan, i-save na lang natin dito. Add to tool chest. Huwag natin kakalimutang i-right click ito, ilagay natin sa properties mode, Kasi kung hindi, ang mangyayari, iba ang kalalabasan. Ayun, gaganito ang mangyayari, every time na gagawa kayo. So, hindi naman ganito, I-right click nyo siya, tapos properties mode nyo lang, Ayan. So, every time na meron kayong kukunan ng volume, ganito na ang itsura niya. So, click lang natin dito. Ayun, So, ngayon, halimbawa, ito, yung naka-arc. Mali ito, dapat naka-compute din yung area nun, So, i-right click nyo lang ito, tapos convert to arc nyo lang, Nara-right click, convert to arc naman yan, Nagagalaw nyo pa ngayon para i-adjust, Na-adjust naman yan. Ngayon, pwede nyo nang i-move itong mga ito kung gusto nyong i-move.
andun nyo lang, no, pag nagkamali. Ngayon, kung gusto nyong liitan yung mga text, dito lang naman yan mga boss, no. Ito yung font size. Ito, nababago naman yan, no? Tapos, gusto nyong i-bold yung text. Ayan, na. Kaya lang kung may binago kayo, gaya ng paglaki-laki ng text, yung adjust ng size, no? Tapos pinold nyo. So, pag hindi nyo sinave sa tool chest na naman, ang mangyayari, ito na naman ang lalabas, no? Kaya kung meron kayong binago at gusto nyong laging yun ang magagamit, i-save nyo ulit. Right-click, tapos add to tool chest, my tools, kunin nyo ito, right-click, properties move. Ayun yan, no? Para laging ganito yung setup niya, no? Ngayon, kung gusto naman natin mga boss makita yung mga in-estimate report natin dito, no? So, halimbawa, nag-estimate tayo ng mga area, volume, at kung ano-ano pa, at gusto nyo nang i-print, gusto nyo makita, no? Yung file, no? Nandito yan sa batch and then summary, no? Tapos, i-okay nyo lang. And then makikita nyo may lalabas na mga reports dito, no? So ito yung mga boss, mga ready-made report yan, no? May mga area, volume at kung ano-ano pa, no? So kaya lahat ng ginagawa nyo rito, ine-estimate nyo, pwede nyo i-print mga boss, no? Detalyado yan, no? Makikita nyo rito yung area, volume, depth, wall area at kung ano-ano pa, no? I-select muna natin lahat ng ginawa natin dito kung gusto nating makita sa legend. Tapos punta tayo dito sa markups, nasa baba. Pagkatapos right click lang natin, meron dito legend, tapos create new legend. So eto na siya mga boss. Eto yan, na. So kung napapansin nyo, kulang yung column nya. So i-off ko lang muna ito. Gusto nating palitan ng color, no, ng letter. So ito siya, nagbago, no. Gusto nating palitan ng type ng letter, kung anong klaseng letter yan. Halimbawa Gothic, no. Tapos yung columns, tapos edit columns, gusto nating maglagay ng columns dito. Halimbawa maglalagay ako ng length, width, height, area. Then okay. So ito mga boss, no, lumabas, oh. Length, width, height, area. Ayan na. So palitan ko lang yung color ng letter, no, para madaling makita. So ito yung mga boss, no. Lumabas na yung mga columns, no. Tapos pwede nating lagyan ng cell, no. So pwede nating i-font, i-bold, no. Tapos lagyan natin ng outline. So ito na yung legend mga boss, na. Okay, umpisa natin yung topic natin mga boss sa paglagay ng stamp, no. Halimbawa dito, no, maglalagay tayo ng stamp. Nandito yan sa tools, tapos stamp. Tapos tingnan lang po natin dito kung ano yung pwede nating ilagay. Halimbawa etong approve, no. Tapos click lang natin. So, ito po yan, no? Ngayon, pwede nating i-resize yan, no? Yung stamp na yan, pwede nating i-move. Ito yung mga yan, no? So, nandito yan sa tools, tapos stamp. Hanapin nyo lang po rito kung ano yung gusto nyong ilagay. Halimbawa, revise, no? Tapos, click nyo lang. Ito yon. Ayan, na pati yung time, no? Yung date. Pinakita niya. So pwede nyong i-scale gaya ng ginawa ko kanina, no? I-drag nyo lang itong nasa corner na ito. Ayan po yung tools, tapos stamp, no? So hindi na kayo kailangan mag-type pa rito. So meron pong available, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Kasi nag-estimate tayo, kailangan natin maglagay ng column. Nandito yan sa markups. Tapos dito sa markup list, click nyo lang ito, then makita nyo yung mga columns. Yung mga columns na yan mga boss, ito yun, no? Halimbawa, subject columns, area columns, measurement columns, at iba pa, no? So makikita nyo yan dito.
pwede nyong i-on and off. Ay, yung mga yan, no? Yung mga naka-check na yan, ito yung naka-on, no? Ngayon, kung gusto nyo i-on pa yung iba, halimbawa yung length, ito yung length mga boss, lumabas, katabi ng area, no? Tapos yung wall area, tapos yung width, height. So ito yon, no? So makikita nyo rito, madaling maglagay ng mga columns dito, no? Dito lang yan sa markup list and then column. Kung gusto nyo namang itago mga boss, i-off nyo lang, no? Uncheck nyo lang. Ito yon, no? Nawawala naman siya, no? So, ganun lang kadali mga boss yung paglagay-lagay ng mga column dito dahil kailangan natin kung mag-e-estimate tayo, no? Para meron tayong guide. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong viewing commands, no? Dito sa Bluebeam Estimate Program, no? Para mapabilis yung pag-estimate natin ng mga volume, area, at iba pa, no? Ngayon dito, kung napapansin nyo na igagalaw-galaw ko itong view natin, no? So dito lang sa mouse ito yung roller, no? Pag roll up and down lang dito sa roller, zoom in, zoom out yan, no? Ayun, pag pinrest ko naman yung roller dito sa mouse, nagiging pan siya. So nagagalaw natin yung drawing area natin o yung plan area natin, no? Kaya importante yung kabisado natin yung paggalaw-galaw, no, ng plano natin, no? Ngayon dito meron tayong ibang view na importante rin na nandito yan sa view menu. Tapos dito meron tayong nakikitang dimmer, no? So naka-dim siya ng 100%. Gaya ng nakikita natin, kung gusto nating medyo malabo siya, no? Hindi siya ganun kalinaw, o subukan natin itong 50%. So ito 'yon, no? Medyo malabo siya kumpara sa dati. Minsan kasi kailangan nating palabuin ng konti, no? Ngayon kung gusto nating ibalik sa dati, dito lang yan sa view, tapos dimmer, o ibalik natin sa 100%. Ito yon, no? Ngayon dito meron tayong dapat i-adjust, lalo na kung galing siya sa AutoCAD at may mga layer, may mga line weight. Kailangan para mapanipis natin, no, yung line weight hindi niya babasahin kung galing siya sa AutoCAD. Nandito siya, pick natin yung view, tapos ang gagawin natin, disabled line weights natin, no? So kasi pagka galing sa AutoCAD, minsan pati yung mga line weight niya sobrang kakapal, no? Para hindi natin makita yon, kailangan naka-view disabled line weights. Ayun, na. Ngayon meron din dito yung importante ito, yung snap to content, no? Kasi minsan hindi siya nag-o-snap, hindi siya nag-e-end. Dito kailangan natin ito view tapos snap to content. Kasi pag ito hindi naka-on, yung mga ginagawa natin dito, halimbawa mag-e-area tayo, ang nangyayari hindi siya accurate, no? Pag naka-off ito yung snap to content, no? Ito kailangan laging naka-on yan, no? Tingnan natin pag naka-on siya, ang mangyayari accurate yung ginagawa natin, no? Dito sa Bluebeam, no? Ito nag-e-end siya. Ayun, accurate yan, no? Ayun, pag naka-off yan, tansyahan yun, no? So, hindi siya naka-dikit o hindi siya nagmamagnet dun sa mga endpoints, sa midpoint, ganon, no? Tapos meron din dito view, tapos yung full screen crosshair, no? So kung napansin nyo itong cross na ito, yung parang sa AutoCAD, sanay ko kasi sa full screen crosshair, no? Pag hindi nyo nakita yan, nakaganito siya, naka-off. Ayan, so wala tayong nakikitang crosshair, no? Yung mga sanay sa AutoCAD na merong crosshair, no? Ako sanay din ako naka-crosshair siya. Ang ginagawa ko, view tapos full screen crosshair, no? Importante kasi itong crosshair na ito, lalo na pag gagawa tayo ng mga elevations, no, sa AutoCAD, no? Ako nasanay na ako dito kahit na dito sa Bluebeam, no? Ngayon dito kung gusto nating i-split yung view ng Bluebeam natin,
view, tapos ito yun, split vertical, split horizontal, no? Kung ayaw nyong pumindot dito sa view, meron dito sa baba. Ito yung mga yon, no? Ito yon. Meron tayong split vertical. So ito yon, dalawa yung view natin. Parang ito yung viewport natin sa AutoCAD, no? Pwede tayong magkaroon ng multiple view rin dito sa Bluebeam Review, no? Pwede rin yung in-split ko na, tapos i-split ko pa. Halimbawa, split ko siya ng horizontal naman, no? Pag horizontal, pa-horizontal yung split, no? Ayan yan. Kung gusto nating ibalik, no, sa hindi naka-split, click lang natin itong isa, un-split, no? O yun, dalawa na lang, no? Ngayon, kung gusto ko pang i-unsplit, isa na lang yan, no? Ayun. So, ayun yung makikita natin. Importante yung pag-split ng view natin, no, dito sa Bluebeam. Kasi minsan nagko-compare tayo ng plano, no? Tapos ngayon, kung gusto nating mabilisan, mabu-view natin, makikita natin lahat yung buong plano. O pindutin naman natin ito, one full page. Ito yon, no? Okay, sa mag roller up, roller down, no? Tayo para mapuntahan natin yung buong plano. O click lang natin ito, yung one full page, no? So ayun yan, no? Ngayon pag nag-roll up and down kayo, no, sa roller at nagpapan kayo, hindi nyo maganyan, maaaring napindot nyo itong isa naman, no? Scrolling pages. Ayan, so ang nangyari pag ginagalaw nyo yung roller nyo, up and down lang siya, no? Pero hindi nyo mapan, no? Or ma-move kung saan itong plano. Ang gawin nyo, pindutin nyo lang uli, o para ma-off siya. Kaya pindutin nyo lang itong one page, no? Para ma-zoom all siya. Ito yon. Pag nag-pan kayo o nag-press yung roller sa mouse, tapos dinrag nyo, ito na siya, no? Napapan na siya, no? So importante yung alam natin, no, kung paano galawin, no, yung view ng plano na ine-estimate natin, no? Tapos meron din dito view, tapos yung full screen crosshair, no? So kung napansin nyo, itong cross na ito, yung parang sa AutoCAD, sanay ko kasi sa full screen crosshair, no? Pag hindi nyo nakita yan, nakaganito siya, naka-off. Ayun, so wala tayong nakikitang crosshair, no? Yung mga sanay sa AutoCAD na merong crosshair, no? Ako sanay din ako naka-crosshair siya. Ang ginagawa ko, view, tapos full screen crosshair, no? Importante kasi itong crosshair na ito, lalo na pag gagawa tayo ng mga elevations, no, sa AutoCAD, no? Ako, nasanay na ako dito kahit na dito sa Bluebeam, no? Ngayon dito, kung gusto nating i-split yung view ng Bluebeam natin, view, tapos ito yun, split vertical, split horizontal, no? Kung ayaw nyong pumindot dito sa view, meron dito sa baba. Ito yung mga yon, no? Ito yon. Meron tayong split vertical. So ito yon, dalawa yung view natin. Parang ito yung viewport natin sa AutoCAD, no? Pwede tayong magkaroon ng multiple view rin dito sa Bluebeam Review, no? Pwede rin yung in-split ko na, tapos i-split ko pa. Halimbawa, split ko siya ng horizontal naman, no? Pag horizontal, pa-horizontal yung split, no? Ayan yan. Kung gusto nating ibalik, no, sa hindi naka-split, click lang natin itong isa, un-split, no? O yun, dalawa na lang, no? Ngayon, kung gusto ko pang i-unsplit, isa na lang yan, no? Ayun. So, ayun yung makikita natin. Importante yung pag-split ng view natin, no, dito sa Bluebeam. Kasi minsan nagko-compare tayo ng plano, no? Tapos ngayon, kung gusto nating mabilisan, mabu-view natin, makikita natin lahat yung buong plano. O pindutin naman natin ito, one full page. Ito yon, no? Okay, sa mag roller up, roller down, no? Tayo para mapuntahan natin yung buong plano. O click lang natin ito, yung one full page, no? So ayun yan, no?
Ngayon, pag nag-roll up and down kayo, no, sa roller at nagpapan kayo, hindi nyo maganyan, maaaring napindot nyo itong isa naman, no, scrolling pages. Ayan, so ang nangyari pag ginagalaw nyo yung roller nyo, up and down lang siya, no, pero hindi nyo mapan, no, or maimove kung saan itong plano. Ang gawin nyo, pindutin nyo lang uli para ma-off siya. Kaya pindutin nyo lang itong one page, no, para ma-zoom all siya. Ito yon. Pag nag-pan kayo o nag-press yung roller sa mouse, tapos dinrag nyo, ito na siya, no, napapan na siya, no. So importante yung alam natin, no, kung paano galawin, no, yung view ng plano na ine-estimate natin, no. Okay, ayun lang mga boss, no. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po.